Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakita kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ngayon po ay Biyernes sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at muli 2 araw bago po ang ating pagdiriwang ng linggo ng Pentecostes o ang pagbaba ng Espiritu Santo. Ay nakipagkita muli ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad pagkatapos po ang kanyang pagkabuhay at dito napakahalagang tanong ang kanyang ibinigay sa mga alagad, lalong-lalo na kay Jesus ay kay Pedro upang sa ganon maituro at maipaliwanag muli kung paano at ano ang kahulugan ng pag-ibig. Yung tanong ni Jesus, "Iniibig mo ba ako?" Natanong na po ba kayo nito? Naalala niyo pa ba nung tinanong kayo ng isang tao, "Iniibig mo ba ako?" Ano yung sagot ninyo noon? Kinikilig-kilig pa kayo noon. Ano ba? Tapos ano nangyari? Pagkatapos ng "Yes, I do," ano na nangyari? Kasi kapag yung sa mga sabihin natin, yung sa mga medyo bago-bago pa, mga bata-bata pa, mga teenager pa, parang talagang yung love na sinasabi ay talagang napakatamis at marubdom na sinasabi nating harangan man ng tabak, hindi kayo mapipigilan. Harangan man ng tabak,
o kahit sino pang kumontra, ipaglalaban namin ang aming pag-iibigan. Pero kaya nga dito, napakadali pong magsabi ng iniibig kita. Napakadali din namang sagutin na, yes, iniibig din kita. Pero yung kasunod niyan, yung hindi natin masyadong iniintindi o inuunawa. Kasi ang pag-ibig, kung magmamahal ka, handa ka ba sa responsibilidad na kaakibat ng sinasabi mong pag-ibig? Kasi muli sabi ni Kristo, Simon, iniibig mo ba ako? Opo. Ano ang kasunod na sinasabi? Responsibilidad. Pakanin mo, alagaan mo, ingatan mo ang aking mga tupa. Muli, babato ko ulit. Diba, naalala nyo noon, sinabi niyo, mahalin niyo ang isa't isa. Talagang ang daming sweet words ang inyong mga sinasabi. Uy, parang ang dami niyong bitter ha. Diba? Yung kaakibat na after 1 month, andyan na ang Meralco bill. After 1 month, ubos na yung mga gift check. After 1 month, kailangan mo nang magtrabaho. Yung dinadahilan yung dati na talagang excited kang umuwi pagkatapos ng office o ng trabaho. Excited. Ngayon, mas gusto mo nang mag-overtime na mag-overtime. Yeah. So, kaya ito yung gusto natin na ipaunawa sa lahat po, no? Pero lalo tigit sa mga kabataan na ang pag-ibig, hindi lang yan sa salita. Ang pag-ibig may kaakibat na responsibilidad. Madali magsabi ng I love you kung mayroon kayong sariling mga pera. Pero kung pag-iisahin na ang inyong mga kabuhayan, diyan tayo nagkakaproblema. Kasi dati ikaw ang magdidesisyon. Kaya nga sabi, di ba, Pedro ha, dati kung anong gusto mong gawin, magagawa mo. Pero ngayon, dahil sinasabi mong mahal mo ako, hindi na po pwede. Kasi ang uunahin mo na ay ang kapakanan ng iba, huli na yung para sa sarili mo. Lalo pa, pag nakapanood ka pa ng drama, ng mga pelikula na sinasabing, unahin mo naman ang iyong sarili, mahalin mo naman ang iyong sarili. Ang kaligayahan ng tao, nasa kanyang pagmamahal, hindi lang sa ibang tao, sa ating kapwa, ang kaligayahan natin nanggagaling sa pag-i-express natin ng pag-ibig sa atin pong minamahal, sa anak, magulang, o kung sino pa man. Kaya nawa, bago natin uli bigkasin, yung kung iniibig mo ba ako, tiyakin din natin, kaya mo ba talagang panagutan ang mga responsibilidad na kaakibat ng tanong na iniibig mo ba ako? Amen?